Wala si Senador Dante Marcoleta sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Inaresto kasi siya dahil sa kasong plunder. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sumuko ngayong araw si Senator Rodante Marcoleta matapos ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang arrest warrant sa kasong plunder. Kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations mula sa mga kapwa niya akusado sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sana dumalo sa mga pagdinig para sa kanyang motion to suspend proceedings at motion to defer the issuance of an arrest warrant. Pero agad din natapos ang mga pagdinig na pinangunahan ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda dahil nakitaan na niya ng korte ng probable cause para iutos ang pag-aresto kay Marcoleta. Humarap si Miranda sa media sa kauna-unahang pagkakataon dahil nagiging tensyonado na anya ang sitwasyon at nais nitong bigyang linaw ang mga pangyayari. The judiciary is the most conservative branch of government. Unlike the executive and the legislative branches, kasi nga the judiciary is conservative, it speaks only through its orders, its resolutions, and its decisions. But the situation today is different. That is why I am making an exception. A crisis like the one the country finds itself in hates an information vacuum. Ayaw that ng crisis yung information vacuum. If those concerned do not speak up, then someone else will fill the information vacuum. Ipinaliwanag din ng mahistrado ang naging desisyon ng 3rd Division. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Ginagalang naman ni Marcoleta ang arrest warrant at naging desisyon ng korte sa mga mosyon na kanyang inihain. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga proseso galing sa Cortes na puting. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sa ayon sa pagkakainterning ko sisap na pagkasirabi. Kaya kailangan pong dumaan ng proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggalin. Nanindigan din ang legal counsel ni Marcoleta na nagkusang humarap ang senador sa korte para magpasailalim sa kustodiya nito. He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect when you surrender to the jurisdiction of the Agad dumiretso si Marcoleta sa kanyang return of warrant kung saan bantay sarado ang senador ng mga miyembro ng PNP-CIDG. Mag-aalas 11 ng umaga nang matapos ang proseso. At agad ding umalis si Marcoleta sa Sandigan Bayan kasama si Interior Secretary John Vic Rimulya para magtungo sa Camp Crame sa Quezon City para sa booking procedures. Sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ikukulong si Marcoleta alinsunod sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.